Good morning, tara basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. 10 December 2024, nandito na tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 10, ang pangitain ni Pedro. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Pasensya na sa ating background, tabing-tabi tayo dito sa box natin kasi punong-puno na yung natin eh. Yung kwarto natin ang ipapadala sa Pilipinas, halos lahat ng gamit natin need na natin ipadala sa Pilipinas, kaya pasensya na kung hindi tayo doon sa pwesto na yon. Tambak na ng ipapador to door. Okay, nakisiksik nga lang ako dito kahit tabingi yung camera kasi wala talaga mapwestuhan. Okay, dito na tayo basta makabasa lang tayo guys, okay na yan. Gawa chapter 10 verse 1, sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Verse 2, siya ay isang debotong tao. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Verse 3, minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag Cornelio. Verse 4, tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. Verse 5, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Jopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Verse 6, siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Verse 7, Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan sa isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Verse 8, isinalaysay niya sa kanilang ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Jopa. Verse 9, kinabukasan samantalang naglalakbay at malapit na sa Jopa, ang mga inutusan ni Cornelio si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin bandang tanghali na noon. Verse 10, siya ay nagutom at gusto na niyang kumain, ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Verse 11, nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Verse 12, anong klaseng kumot? Ganyan ba sa nakatakip natin? Tingnan mo yung verse 11 guys. Yung nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Verse 12, ako naman kaya ako nilagyan yan kasi tinakpan ko nga yung mga abobot dyan. Wala akong mapistuhan guys punong-puno talaga yung kwarto natin. Okay, ulitin ko yung verse 11. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Verse 12, naroon sa kumot ang lahat ng ori ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Verse 13, narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Verse 14, ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon, kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi. Verse 15, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Verse 16, 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Verse 17, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman sa lungsod ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at pagdating doon ay tumawag sila sa may pintuan. Ang kahulugan ng pangitain. Verse 18, itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Verse 19, pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaki naghahanap sa iyo sa ibaba. Verse 20, bumaba ka at huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila.
Verse 21, nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Verse 22, sumagot ang mga lalaki, "Kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo." Verse 23, pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya ay sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga Joppa. Verse 24, nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Verse 25, sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Verse 26, ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Gawa chapter 10 verse 27, patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. Verse 28, sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at karapat dapat pakitunguhan. Verse 29, kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-aatubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Gawa chapter 10 verse 30, sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na ngayon ang nakakalipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan." Verse 31, sinabi niya, "Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalulugdan niya ang pagtulong mo sa may hirap." Verse 32, ipasundo mo sa Joppa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Verse 33, kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at salamat naman at kayo pumarito. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon. Ang sermon ni Pedro, gawa chapter 10 verse 34. Nagsalita si Pedro, ngayon ko lubosang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Verse 35, nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Verse 36, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita, ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Verse 37, alam ninyo ang pangyayaring nagaganap sa buong lupain ng mga Hudyo. Nagkamali ako guys. Pakisabayin ako ng basa. Gawa chapter 10 verse 37, alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Verse 38, kilala ninyo si Jesus na taga Nazareth. Alam din ninyo kung papaanong pinili siya ng Diyos at kung papaanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Verse 39, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay ipinako nila sa cross. Verse 40, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang makita ng mga tao. Verse 41, hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya, kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya muling mabuhay. Verse 42, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpapatutuo na siya ang itinalaga ng Diyos
na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Verse 43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga hentil. Gawa chapter 10 verse 44. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Verse 45, namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob din sa mga hentil. Verse 46, narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, verse 47, tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo, sino ang makakapagbawal nang bautismuhan sila sa tubig? Gawa chapter 10 verse 48, at iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Bukas na itong chapter 11, guys. Okay. 11 December 2024. Ang ulat ni Pedro sa iglesia sa Jerusalem. Okay. Bye everyone. God bless.